Hello class! So this time, dito na tayo sa shear and moment diagram. So among sa lahat ng topic na included dito sa chapter 4 which is the analysis of beams, so ito siguro yung may tuturing na pinaka-importante. Kasi ang application nito hanggang sa design na no. Kasi pinapredict natin kung ano ba yung magnitude at the same time yung allocation ng maximum shear and maximum moment para yun yung basis natin sa design, di ba? Kasi syempre, kapag nagde-design ka class, normally, ang i-consider mo is kung nasaan yung critical point. Okay? So, sige, simulan natin ang discussion class. So, shear and moment diagram tayo. So, what are shear and moment diagrams? So, according dito, the graphical representation of the shear and bending moment at any point of the beam is called the shear and moment diagram. So this diagram is one of the most important illustrations for a designer because it tells the location and value of maximum shear and bending moment in the beam. Okay? So yun na nga, katulad ng nasabi ko kanina, gaano ba kahalaga ang shear and moment diagram, siya class ang nagsasabi sa inyo kung ano yung value at the same time, nasaan yung maximum shear or maximum moment, especially sa maximum moment. Halimbawa, magde-design ka ng reinforced concrete beam, no? So, ang beam due to its geometry, horizontal siya. Ang distribution of stress and ang distribution nga ng bending stress doon is hindi naman pare-parehas. May portion ng beam na magaan lang yung dadalhin, pero may portion ng beam na mabigat yung dadalhin. And ang concern natin doon sa portion ng beam na pinakamabigat yung kanyang stress. So, kumbaga, yun yung ide-design natin. At the same time, dapat alam mo yung value nun. Kasi nonsense din naman kung alam mo yung value ng maximum stress, pero hindi mo alam kung saan siya nag-a-act. Hindi mo alam kung saan yung location. So, magiging nonsense. Magfe-fail din lang naman ang design mo. So, ganun yung idea ng shear and moment diagram class. So, dapat malaman mo kung ano yung magnitude and at the same time, yung magnitude nga is value and location ng maximum shear and maximum moment depende sa needed ng design natin. So, mas ma-appreciate nyo siya pagdating sa design nyo. But for the meantime, ang concern lang natin is kung paano ma-sketch or paano ma-draw yung accurate na shear and moment diagram. So, continue ko lang yung aking report. Sabi dito, the following are the properties of the shear and moment diagram. So, yung unang property class, the point where the shear force is 0 is the location of maximum bending moment. So, tandaan nyo to. Yung point daw na kung saan yung shear natin ay 0 is the location of the bending moment. So, kung yung shear ay 0, for sure, yung maximum moment is nandoon. Okay? At the same time, the point where the bending moment is 0 is the location of the point of inflection or contraflexure. So, anong ibig sabihin nun? The point where the curvature of the elastic curve of the beam changes. So, gusto kong i-emphasize yung pangalawa class. Lagay lang ako ng bagong slide. Then, delete ko lang to. Dali lang naman yun class, intindihin yung pangalawa. Okay? So, halimbawa, napag-aralan na natin class from the previous videos yung konsepto ng positive, diba? Positive moment. At the same time, yung negative moment. And kung paano nagbabago yung muka ng ating beam, diba? So, positive moment at the same time the negative moment. Okay? So, halimbawa, drawing lang ako ng beam. So, halimbawa, meron nga tayong beam, tapos, sabi natin, kapag nag-smile ang beam, ang ibig sabihin nun, positive class ang moment natin, di ba? So, yun naman talaga ang gusto nyon i-point out. Erase ko lang siya kasi ang pangit ng pagka-drawing ko. Ayan. So, sa case ng positive moment, pag ganito siya. Tapos, pag negative moment, sad siya. Diba? Recall natin yan doon sa topic natin class, doon sa previous video. So, wait lang. Ayan. So, konsepto, positive moment, ganito siya. Negative moment, pag ganito siya.
Ngayon, kapag zero moment, di ba? Kapag zero moment class, hindi naman siya talaga totally flat yung ating beam. So, pwedeng ang itsura niya class, parang halimbawa happy muna siya, tapos biglang naging sad. Okay, no? So, pwedeng ganun, no? So, from happy to sad. Alam nyo na kapag happy yung beam, that is the region of positive moment. Kapag negative naman or sad, that is the region of negative moment. So normally, alam nyo naman kung ano, sa mathematics lang, alam nyo naman siguro kung ano yung boundary ni positive sa ni negative moment, malamang, or ni negative value, malamang 0. So therefore, halimbawa dito yon, ito yung point kung saan natapos yung pag-smile niya and pag-start yung pag-sad. So, yun na class ang tinatawag natin. So, yung point kung saan nagbago yung direksyon ng pagkakurbada, halimbawa from positive curvature to negative curvature, so yun na yung tinatawag natin na point of contraflexure. Point of inflection, at the same time, point of contraflexure. And katulad doon sa nasabi natin, pag sinabi nating point of contraflexure class, ang kanyang moment ay equal sa 0. Ayan. Yung una, self-explanatory naman kasi to class. Basta tandaan nyo, the point of zero shear is the location of maximum moment. Ayun. So, shear and moment diagrams nga. So, the shear and moment diagram can be sketched in two methods. So, may dalawang methods akong ipepresent. So, yung una, with the aid of the shear and moment function. Ito, madali-dali naman to class, provided na alam nyo na yung value ng shear and moment function or na-derive na natin yung shear and moment functions ng beam. And yung pangalawa, with the aid of the loads applied to the beam only. So, ito yung mas importante, yung pangalawa class. Paano natin madodrawing yung shear and moment diagram without relying sa function? Kasi kung mapapansin nyo, from the previous topic natin, napaka-complicated minsan ng pag-derive ng shear and moment function. So, pwedeng, ang gagawin lang natin, kaya natin ma-sketch ang shear and moment diagram kahit na walang function. Yung load lang mismo sapat na. Pero, this method is complicated naman. Sa beginner, complicated itong pangalawang approach class. Oo. Kaya, kailangan muna natin simulan dito sa una. Pero once na nag-design na kayo, once na na-practice nyo na to, so most likely sa process ng pagko-compute nyo or pagde-design, ang pipiliin yung method ng pag-drawing ng moment diagram at shear diagram is itong pangalawa. Kasi hindi na siya nagre-rely sa function. But, for beginners, so ang assumption ko nga sa inyo, nagsisimula pa lang, ito munang shear and moment function. So, gagabayan tayo ni shear and moment function sa pag-drawing. Okay? So, ito na nga, sketching the diagrams with the aid of shear and moment function. So, isang example lang ang sasagutan ko dito. The remaining for examples class, syempre, nasa next videos yon. So, kung sakaling, as I said earlier, kung sakaling na-gets nyo na, itong isang example, di okay na. Pero kung hindi pa, di subukan pa rin natin siyang isolve, di ba? Sino muna ko? Ayan. So, sketch the shear and moment diagram of the beam given below. Determine the value and location of the maximum shear and bending moment of the beam. Okay? So, ito na class ang tanong natin. So, di ba familiar na naman itong beam natin. Oo, para at least isang beam lang yung ginagamit natin sa pag-aaral natin. So, we have a beam. Tapos, alam mo na nga ng reaction dito, parehas tig 45, di ba? So, paano natin may sketch ang shear and moment function dito? Okay, so punta tayo sa OneNote. Sige, paste natin siya. And ilagay natin siya dito. Siyempre, lagyan natin solution. Kahit siguro class, ilagay na lang natin dito sa drawing yung reaction. Halimbawa, 45 kN. At the same time, alam mong 45 kN. Since ang topic natin is yun na nga, with the aid of shear and moment function,
babalikan natin class yung dating ginawa natin doon sa pag-derive ng shear and moment function nito. So, nasaan siya? Nandito siya. So, please watch the previous videos para malaman nyo kung paano natin to dinerive. So, ito yun, no? Ang sagot niya is ito. The shear function is 45 minus 15x and the moment function is 45x minus 7.5x squared. So, therefore, isulat na muna natin yan. Oops. Ba't tayo lumipat? Ayan. Hello? Ayan, no? So, therefore, sulat natin siya. The v of x is equal to 45 minus 15x. On the other hand, the moment of x is equal to 45x minus 7.5x squared. Ayan. So, ngayon, class, ang gagawin lang talaga natin dito, literal na ite-table mo lang siya. So, sa mga may calculator, katulad nito, all you need to do is to activate the table function of your calcu. Tapos, literal lang na ipa-plot mo yung mga points na makukuha natin. So, remember, yung length ng beam natin ay 6 meter. Ito kasi basic example lang naman. Isa lang naman kasi class yung natin, isang span lang naman yung kinonsider natin and wala siyang discontinuity. So, ang L natin ay 6 meter. So, ganito class ang gagawin ko. Meron tayong table na lang, x, so distance na x, and kung ano yung shear niya, and kung ano yung moment. Bahala ka kung ano yung magiging interval mo, pero ang gagawin ko na lang dito ay 0, 0.5. Remember, this span, alam natin na this span is from 0 to 6. Kasi ang length natin ay 6 meter. So, ako ang pipiliin ko class na interval ay 0.5 meter. Okay? So, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6. So, hanggang 6. Kasi syempre, yung limit natin from 0 to 6. Pero class, bahala ka kung hanggang saan yung gusto mo. Pwede nga na ang ano mo lang is, bahala ka kung anong step. Ang ginawa ko kasi dito, kung mapapansin nyo dyan, ang step ko lang ay 1. Ay 0.5, I'm sorry. Pero pwede ka naman maglagay ng step na 0.5, ay na 1. Okay? So, yun, decision mo yun. Pero for the purpose of accuracy, ang ginawa ko is 0.5 glass. So, ngayon, as I said earlier, dapat may table function yung calculator nyo. Sa case ng 991 ES Plus and 570 ES Plus, katulad ng nasa screen na nakikita nyo, pwede lang natin i-activate class yung table, tapos ilalagay lang natin yung mga values. For instance, so mode, kung mapapansin nyo, yung pang 7 class ay table siya. So therefore, mode 7 tayo. And i-type mo lang itong shear function. Diba? Ito yung shear function natin na 45 minus 15x. Tapos, diba no, 45 minus 15x. Nakatype na. Press equal sign. Ang start natin, magsisimula siya sa 0. Matatapos siya sa 6, diba? Kasi hanggang 6 meter siya. And katulad nung sinabi ko kanina, ang magiging step natin dito class ay 1, ay 0.5. Kasi, ayun siya, diba? Tigpo 0.5 sila. So, therefore, ito na. At 0, 45 siya. So, literal lang na isusulat mo. So, kung hindi nakikita, i-pop up ko. Ayan siya. So, at 0, 45. So, ilagay natin. Tapos, at 0.5, 37.5. So, all we need to do is to write that, no? So, 37.5. Tapos, at 1 yata is 30. So, yun lang class. Isusulat mo lang to lahat. Tapos, at 1.5, 22.5. At 2, 15. Tama ba? Okay. Yun, 15. At 2.5, 7.5. At 3, 0. Tapos, at 3.5, negative 7.5. Tapos, at 4, negative 15. Then, at 4.5, negative 22.5. So, I hope, no, nagagets nyo. Literal lang na sinusulat ko lang class yung mga na-generate na values ni CalQ. At 5, negative 30. Tapos, at 5, negative, 5.5, negative
37.5, and lastly, at 6, negative 45. Okay, so ayan na class ang sagot natin. On the other hand, the moment na na-generate mo na tong table na to, same din class na function ang gagamitin mo. Or sorry, same na calculate, same na table function ang gagawin nyo. So what I mean is, para ma-plot mo yung moment function, di ba ito yung moment function, 45x minus 7.5x squared, all you need to do is ganun din, mode 7. Depende to sa gamit mong calculator, basta meron kang table function, mode 7. And ito, 45x minus 7.5x squared. So, nasan ang start? Yan, same pa rin, 0. Malamang katulad kanina. Tapos, ang end natin ay 6, ang end ay 0.5. Or ang step ay 0.5. So, yun, madederive natin yung mga values class. Ayan. I-ano natin, i-pop up display. So, ito siya. So, 0, 0. Tapos, 0.5, 20.625. Yun lang, isulat mo lang class. 20.625. At 1, 37.5. Tapos, ang pagpatuloy lang natin, 1.5, 50.625. Tapos, at 2, 60. At 2.5, 65.625. Tapos, at 3, 67.5. Then, at 3.5, 65.625. Ayan siya, class, diba? Then, at 4, 60. So, literal lang, class, na sinusulat ko. At, 50.625. Then, at 5, 37.5. Then, 20.625. And lastly, at 6, 0. Ayan. Naisulat na natin, class, both shear and moment functions, diba? So, ulitin ko, ang gagawin mo na lang dito is literal, class, na ipa-plot mo. So, halimbawa, i-drawing natin yung beam. Uniformly distributed naman siya. So, sorry. Drawing lang natin yung beam natin. Ba't nahihirapan akong mag-drawing? Ito siya. Ayan. Tapos, lagay natin yung support. Baliktad. Dapat roller sa kabila. Tapos, lagay natin, class, yung uniform load dito sa all throughout. Then, magsisimula na tayong mag-sketch, class, ng shear and moment diagram. Ito siya. Nandito siya. So, this is what? 15 kilonewton per meter. Tapos, this is 6 meter. Idamay na rin natin yung reaction, class, na tig 45. Tapos, 45. Ayan. Pwede na tayo, class, mag-start siguro, no? Oo. So, pwede na natin i-start. So, yung una, mag-dash lang muna ako. So, ito-drawing ko yung shear of x dito. So, kung mapapansin nyo, meron akong horizontal line na ginawa dyan, class. So, this horizontal line is simply, ano lang naman siya? Axis lang naman to, class. Huwag kang mag-alala. Literal na axis lang naman siya. So, halimbawa, ito. Literal lang yan, class, na axis. Na, kumbaga, pwede natin siyang idiretso dito. Tapos, ayan siya. So, tawagin natin to as x. On the other hand, this is v of x. Lagyan natin ng mga values, 15, 30, 45. Ganon din dito, 15, 30, 45. So, ito yung x, class. Imagine niyo, this is a coordinate axis. Ulitin ko, this is a coordinate axis. So, 15, 30, 25. Tapos, ito yung mga distance na x, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, literal lang, class, na kung ito yung axis mo,
ipa-plot mo siya. So, therefore, halimbawa, at 0, 45 siya. So, nasaan siya? Ito yung 0 class, di ba? Tapos, 45. So, lagay natin siya dito. Tapos, at 0.5, 37.5. Nandito siya. Tapos, at 1, 30. So, ganun lang. Pag may aid of shear and moment function, literal lang na pinaplot. 1.5, 22.5. Tapos, kapag 2, 15. Then, 2.5, 7.5. Tapos, pag 3, 0. Diba? So, ito lang siya. Then, pag 3.5, negative na. So, malamang dito sa baba, mga negative values to. Ayan siya, negative. Pag 4, negative 15. Then, pag 4.5, negative 22.5. Pag 5, negative 30. Tapos, negative 37.5 hanggang yun. So, diba? And after nun, para ka lang magpa-plot, i-connect the dots mo lang. So, yun. Literal lang class na connect the dots dito. Ayan. Then, shadean mo na lang. Bahala ka na. So, ito na, yung shade natin. So, nandito siya. And therefore, ito na class ang sinasabi natin na shear diagram. Uulitin ko, the graphical representation, balikan natin yung definition now. Diba nga, according dito, the graphical representation of the shear and bending moment at any point of the beam is the shear and moment diagram. So, automatic, this drawing is the shear and is the shear diagram. So, plinat ko lang siya dito using simply, simpleng plotting lang. So, ang kailangan mo lang is, of course, idea lang, diba, sa analytic geometry. And, paano naman natin ipa-plot yung moment diagram ngayon? Oo nga, no? Moment diagram naman. Sige. Magpa-plot ako ngayon ng moment diagram. Oops. So, mag-create ulit tayo ng axis para naman class sa moment diagram. So, halimbawa, ito ulit siya. Drawing natin, ito yung X. At the same time, ito yung mga markings niya, di ba? Move lang natin ng isa. At the same time, yung markings. Okay. Okay. So, therefore, lagyan na lang natin to ng marking. Halimbawa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. At the same time, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ito na. Ready na tayo. So, di ba napakadali na lang nun kasi dahil na-generate na lang natin to using the calculator. So, kumbaga, ipa-plot mo na lang siya. Halimbawa, 0. At 0, 0 siya. Di ba? At 0, the moment is 0. Eh, di ilagay mo dito. Okay? At the same time, at 0.5, 20.265. So, most likely, nandito siya class. Plotting lang. At 1, 37.5. Ito siya. Okay? At 2, 50.265. So, most likely, 1.5, 50.265 must be this one. At 2, 60. Ito siya. Tapos, at 2.5, 65.265. So, ito siya. And at 3, 67.5. Okay, so 67.5. At 3.5, 65.265. So, para siyang parabola, no? Pakurbada siya. And at 4, 60. Then, at 4.5, 50.265. So, yun. Sinusundan lang natin yung plot. Para ka lang naman nagpa-plot class using this coordinate axis nga. So, yun nga yung ating idea ng shear and moment diagram. And at 5 is 50.265. Sorry. At 4.5, yes, 50.265. At 5, 37.5. Then, at 5.5, 20.265. Okay, so 20.265. And lastly, at 6, 0. So, yun. And i-connect natin yan ngayon. So, dapat mag-plot tayo na connected sa mga points natin. So, yun lang yung mahirap. Kasi computer kasi, itong ginagamit ko is freehand lang itong pang-plot ko. Hindi ako gumagamit ng software para alam nyo yung process.
Kung tutusin, kaya ko nga lang itong i-excel eh. Pero parang nonsense din naman yun, class, di ba? So, dapat, before tayo mag-aral ng mga software, alam muna natin yung mga value. Okay? Kung paano siya dinederive ng mano-mano. Okay? So, ito na. Automatic, this is now the moment diagram. So, as I said, the shear diagram and the moment diagram is the representation class of what? This is the representation of the shear and moment function. Ngayon, may tanong ba doon sa PowerPoint kung ano? Ang tinatanong, determine the location of maximum shear at the same time maximum moment. So, pag tinanong ka ng maximum shear, check ko lang siya class dito sa librong ginawa ko. The location of maximum shear class based dito sa ating plot, halata naman na 45 kN. So, both 45 and negative 45. Okay? So, lalagay natin na ang Vmax natin is equal to positive 45 kN and of course, negative 45 kN. We are going to consider both the positive and negative. Okay? Kasi, pagdating sa shear, it doesn't matter class or kung positive siya or negative. Okay? Ulitin ko, pagdating sa shear, it doesn't matter kung positive or negative siya. And at location niya, at supports. 'Di ba? Nasa support siya. On the other hand, pag sinabi nating Mmax, paano natin siya mahahanap? Dapat meron tayong kino-consider na maximum positive moment. Ulitin ko, kapag moment class, meron tayong kino-consider na maximum positive moment at the same time the maximum negative moment. Kasi pagdating niya sa design, napaka-importante na alam nyo both the positive and negative moments. Sa shear, uulitin ko, it doesn't matter kung positive siya or negative. Sa shear yon. Pero sa moment, dapat ilagay natin kung positive siya, kung nasaan yung positive moment and negative moment. Pero, tandaan nyo, nakalagay naman sa problem class that the point where the shear is 0 is the location of maximum bending moment. Halata naman sa drawing or sa plot natin na at x is equal to 3, nandito siya, nagkataon lang dito. Okay? Na at x is equal to 3, yung v of x natin is 0. So, kapag 0 daw yung shear, yung moment natin is maximum. Which is halata naman, class, di ba? At shear na 0, yung moment natin is maximum at 67.5. So, lagay ko to as 67.5 kN meter. And since positive siya, so therefore, meron tayong value, 67.5 kN meter. And ilalagay natin at x is equal to 3 meter or pwede mo naman sabihin class na midspan kasi literal na nasa gitna siya, di ba? So, ayan, meron na tayong maximum moment. Uulitin ko, importanteng nadi-distinguish nyo class yung maximum positive and maximum negative. Nagkataon lang dito sa figure natin dahil simple lang siya, wala kang makikitang negative moment. So, therefore, conclusion ko lang is no negative moment. Pero pagdating nyo sa design, especially sa reinforced concrete design, ang beam, nagkakaroon yan ng maximum positive moment sa span. So, iba kasi yung location ng kabilya kapag positive moment. Iba naman yung location ng kabilya kapag negative moment. Kaya dapat, alam mo kung nasaan yung both positive and negative moment. Nagkataon lang normally, sa simply supported beam, wala yung positive mo, ay wala yung negative moment. So, ilagay mo lang as ganito, no negative moment. So, ayan na, na-distinguish na natin kung paano isolve itong shear and moment diagram. Ito kasi class ang magsasabi sa inyo kung nasaan nga yung maximum positive and maximum negative moment at the same time the maximum shear. Pero tip lang, normally sa shear function or sa shear, normally talaga ang maximum positive o ang maximum shear class sa shear, nasa support yan, nandito yan sa support. Pwedeng dito sa kaliwa or pwedeng dito sa kanan or pwedeng sa case natin since symmetrical siya, parehas lang ng value. Okay? So, yun yung sa shear. Tip ko lang yun. Pero hindi naman yun common. Common lang kasi yun na nasa support talaga yung maximum shear. Kaya nga diba ang stirrup sa concrete. Kasi kapag concrete beam, ang pang-support natin ng shear ay yung stirrups, yung nakapalibot. And kung mapapansin nyo, yung mga stirrups is maliliit yung spacing nila sa suporta. Diba? Kapag may beam tayo, nagre-reinforce concrete design na tayo, no? 'Di ba? Kapag may beam tayo, halimbawa ito,
So, yung mga stirrups ay magkakalapit yan and habang papalayo sila sa support, lumalayo din yung agwat nila. Kasi, understood naman sa design na yung shear talaga malakas sa support. Okay? Kaya normally, support ang basehan natin ng maximum shear. Pero sa moment, normally nasa span siya. Basta malalaman nyo na lang yan pagdating nyo sa design. Ang sa akin lang, ngayon, alam mo kung paano mag-determine ng maximum shear at the same time the maximum positive moment and maximum negative moment. So ngayon, i-end ko na itong presentation ko sa shear and moment diagram using the shear and moment function. So para mas maintindihan natin to, I am giving you another 4 examples o bali 5 para mas magets nyo nga. Kasi nga ako, para sa akin, kung gusto mong magets ang topic, mag-solve ka lang ng mag-solve. Dapat expose ka sa mga examples. So, ayan, i-end ko na itong video presentation na to. And I hope na-gets nyo ang basic principle nito. So, bye-bye!